Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walang upo dito. Huh? Yes, basta wag kang magsisi. Walang sisihan ha. Okay. Bakit wala mo po, Ustad? Ha? Bakit wala mo? Ewan ko sa inyo. Natatakot din. So, alhamdulillahilladzi Tinanggal na yung salamin. anara bil ilmi adh-dhulumati wa ja'alahu sabilan muwassilan ila al-jannati wa rafa ahlul ilm al-amilina bihi darajat wa salatu wassalam ala imamil ulama wa sayyidil mursalin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Purihin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at pasalamatan na nagbibigay liwanag sa mga kadiliman sa pamagitan ng kaalaman na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinahayag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ginawa itong landas patungo sa paraiso. At itinaas sa mga antas sa mga taong tanga ng kaalaman na kanilang ipinamumuhay ang kaalaman na ito. At ang pagpapala at kapayapaan ay nasa pinuno ng mga scholar at pinuno ng mga sugo ng iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na sinabi ni Propeta sallam, kapag ang Allah ay nagnanais ng kabutihan para sa sino man, ay ipinapaunawan niya ang kanyang pananampalataya. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang pangunawa ng ating pananampalataya. Alam niyo ba mga kapatid na lahat tayo ay nagnanais ng paraiso, di ba? Alam niyo ba ang pinakamabilis sa pagpasok ng paraiso? Alam niyo? Ha? Masyaallah. Natatanging pruweba, nag-iisa, at tulad ng iba pa, no? Nagawain, na kapag ginawa ng isang tao ay mapapadali ang kanyang pagpasok sa paraiso. Ito ay walang iba kundi ang pagtahak sa landas ng kaalaman. Yung katulad ng ginagawa ninyo, masyaallah, tabarakallah. Anong bata yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yan lang ang tanging pruweba, ebidensya na para mapabilis ang pagpasok mo sa paraiso. Walang iba pa. Okay? Sa sino man nang tumak sa landas ng kaalaman para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na papadalihin ng Allah para sa kanya sa pamamagitan nito ang landas papunta ng paraiso. You know? Kahit mga kapatid, isa sa mga pinakadakilang agham o kaalaman na dapat bigyan ng espesyal na atensyon at espesyal na pagkiling ay ang kaalaman o agham, no, ng fiqh. So ngayon, yung ating subject ay walang iba kundi ang fiqh. So nahat yung subject natin sa dalawa. Ano yan? Okay? Fiqh at saka yung tafsir. So meron ng dagdag na subject. Because of the demand, mashallah, no? Due to the demand of public demand. Oy, kayo, nagsuggestion ako at pumayag naman kayo. Diba? So wala akong kasalanan, ha? Okay. So sinabi naman ninyo yan. Sisihin nyo si Yusuf kasi siyang nagmungkahi. Okay, fiqh mga kapatid at saka tafsir. Diba? Kasi bakit? At least, pag nag-aaral ka ng tafsir, maunawaan mo ang Quran. Pag pinag-aaral mo, fiqh, maunawaan mo yung tinatawag na sunnah. Ang Propeta Muhammad SAW, yung pagsagawa ng tinatawag na ibada. Bakit? Sa pamamagitan kasi ng fiqh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam ng isang tao kung paano niya sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Kasi pag hindi ka nag-aaral ng fiqh, hindi mo maunawaan kung bakit mo ginawa ito. Hindi mo maunawaan kung bakit mo ginawa ang sala. Hindi mo maunawaan kung bakit mo ginawa ang pag-aayuno. Kasi wala kang pangunawa. Di ba? Kasi fiqh, ibig sabihin pangunawa, may paliwanag natin yan. Linaw? So dahil sa pag-aaral sa fiqh, maiintindihan mo, malalaman mo na yung ginagawa mong pagsamba sa Allah ay tama at hindi. Yung ginagawa mong ibada ay parang yung bang ginagawa mo yung gawain ng Propeta Muhammad, eksakto ba paano ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Wala sabi na sa kanyang hadith, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo kung paano ninyo ako nakitang magdasal. Tayo mga nandito sa generasyon ngayon, hindi natin alam. Diba, hindi nakikita ang Propeta sallallahu paano siya magsala. So saan natin ibabatay
yung pamamaraan kung paano ginawa Rasulullah ang pagsagawa ng pagsamba. Siyempre sabi natin mga hadith. At yung mga hadith na ito nakalatag yan. Pero kinakailangan mo ng pangunawa. You know? So para mapangano yung pangunawa, kailangan mag-aral ka. Hindi nakatunga ka lang, hindi puro basketball lang inatupag mo. You know? Okay. So, walang duda. Malalaman mo kung ano yung ipinagbabawal din at the same time. Di ba kahit sa pagalimbawa, wudu, may mga ipinagbabawal yan. Kahit sa mga sala, may ipinagbabawal na gawain kapag ikaw ay nagdarasal. So dahil sa pag-aaral ng fiqh mo, magkakaroon ka ng pangunawa sa bagay na ito. No? Sa makatwid, ang pangangailangan ng tao para rito ay mas malaki kaysa kanilang pangangailangan para sa pagkain at inumin. Di ba? Mas higit na kailangan ng tao ang kaalaman na ito kaysa sa kanyang pangangailangan sa pagkain at sa kainumin. Kasi bakit? Yung tinatawag na inumin at sa pagkain, para sa kabutihang physical yan. Di ba? So nangangahulugan, ano bang mas mahalaga sa iyo? Yung pagkain o inumin o yung basketball? O yung sabihin natin mga ginagawang sports natin. Gym or sabihin natin jogging, di ba? Zumba. Oh, Zumba. Oh, nagzuzumba ka? O, hindi ko naman yan ha. O ano man, di ba? Ano mas mahalaga sa inyo? Itong mga sports na ito, Maganda yung, yung video mo na doon. Nakaganon sa'yo. hindi ito lang. Kasi meron doon isa pang kamera. Meron na. Oh, para sa pangkalahatan. You know? Naka-set up na yan. Kasi yan, para sa board lang. Upo siya dito. Okay na. Malinaw? So, di ba, mas mahalaga pa yung pagkain kaysa doon sa mga basketball, ano mga katulad dito. So, yung tinatawag na, yung halaga nun sa atin, yung pagkain sa kainumin, mas mahalaga pa, o meron pang mas mahalaga rito. At yun yung kaalaman sa fiqh. Malinaw, mga kapatid? So, yung kaalaman sa fiqh, walang duda, kaalaman sa Quran sa Sunnah, so ito'y kumbaga, ito yung pagkain ng kaluluwa natin. So nakakaano naman na payat yung kaluluwa mo, lusog na lusog yung katawan mo. Lumalaki yung tiyan mo, samantala yung kaluluwa mo hindi. 'Di ba? So pasensya na po kung may mga tinatamaan ha. Wala tayong personalan dito. No? Okay, sapagkat sa pamamagitan nito ay naitatama, walang duda ng isang tao yung mga bagay tungkol sa kanyang relihiyon at syempre hindi lamang relihiyon kundi makamundong bagay. Naitatama mo. Kasi mga muamalas, makamundong bagay yan eh. Transaction, business transaction, pag-aasawa, maging pag-EUT. Alam mo yun? Eating, unwinding, and traveling. Huwag kang masyadong green-minded. You know? Okay? So, naitatama. Maging sa paglalakbay, meron tayong dyan. Ano yung mga dapat at hindi dapat. Maging sa pagkain, maging sa tinatawag na unwinding. So lahat dahil ang Islam ay nasasaklawan ng lahat ng bagay. At sila ay magiging masaya sa mundo nila at higit lalo sa kabilang buhay nila. So kailangan natin ang kaalaman sa fiqh mga kapatid sa panampalatayang Islam. Alam ko, karamihan sa inyo ay dumaanan ng subject ng fiqh, especially yung tinatawag na tahara. Which is yung pagwudu, yung kalinisan, basic, kumbaga, sino ba dito yung nakapag-aral ng, kumbaga, ng tahara? Sino? I think karamihan sa inyo, paulit-ulit tahara lang yan. Alam mo na yan. O, sige nga, alam mo na. O, sige nga. Sige nga, tingnan natin kung alam mo na baga. Nino? Okay. So ngayon, dadako tayo ngayon sa kahulugan, mga kapatid. So meron tayong dalawang termino, fiqh at saka ibada. Gusto ko na bago tayo mag-dive sa pinakabuod o kay pinaka-core ng subject natin, maintindihan nyo muna yung mga basic na mga terms. Okay? Yung mga terms, dahil kapag naintindihan nyo ito, madali nyo maintindihan yung kasunod. You know? So, meron tayong pag-usapan muna, yung fiqh. Fiqh, dalawa yan, kasi compound words yan. Fiqh al-ibada. Fiqh at saka yung al-ibada. So, isa-isahin natin. Okay, fiqh, mga kapatid. Now, tandaan po natin na sa pag-aaral, meron laging dalawang pagpapakahulugan. At yung dalawa na ito, somehow, merong interconnection sa isa't isa. Merong ugnayan. Okay, yung dalawa na ito. Ano yung dalawa na ito? Ito yung literal or lexical meaning, okay, at saka yung istilahan or technical meaning. So ano yung literal? Which is sa Arabic, lugha. Lughatan. No? Lughatan. Na ang ibig sabihin nito, lughatan, ibig sabihin ay literal or ayon sa wika na kahulugan. Okay? Ayon sa wika.
Ninaw? Ayon sa wika. Ano bang ibig sabihin ng fiqh ayon sa wika? Ang fiqh ayon sa tinatawag na wika, ito ay al-fahmu. Al-fahmu. Ustaz, narinig ko yung word na al-fahama. Di ba kapag nag-order tayo sa restaurant, faham? Habawahid na faham. Di ba? Di ba na? Faham. You know, similar sound, but the spelling is different. You know? Kasi yan, al-faham, ito yon sa fiqh yon. Samantalang yung faham na ino-order mo, kasama ng shawaya, malinaw, ha. Ha yun, ha. Samantalang ito eh, ha. Ha, ha. Di ba magkasing tunog? Al-faham, daman sa al-faham. Okay? So ito, yun yung in-order nyo, kinakain ninyo. Sabihin ay barbecue. Parang puso at saka aso. Ano yun? Uso at saka aso. Ay, di naman kasi yan, kasi u at saka a, magkaiba naman yun. Yan talaga ha-ha. Okay? Magka-sound, kumbaga. Okay? So, of course, pag pinag-aralan yung mga huruf, ika nga ha at saka ha, yung halqiya at saka yung dito sa tinatawag na sadar. But anyway, mga kapatid, huwag natin yan. I-reason na natin yan. Puro kay pagkain eh. Al-faham. So ito yung atin. Al-faham. Means ng al-faham is understanding. Sa English, pang-unawa. Okay? Mashallah. Welcome. Mashallah. Oh, welcome po natin yung mga nagbabalik loob, no? Okay, walinaw? Saka yung sabihin natin, no, yung nakapag-move on na? Okay. Understanding, ibig sabihin pangunawa. So, ibig sabihin, kapag wala kang pangunawa, wala kang fiqh. Kapag may fiqh ka, may pangunawa ka. Yan ang ibig sabihin na tinatawag na sabihin natin ay faham. Okay? Al-fahamu, ibig sabihin, al-fahamu, pangunawa, understanding sa mga anumang bagay. Diba? Halimbawa, may problema si kapatid. Tapos sinasalay siya sa'yo, naunawaan mo baga ako? Sabi niya, oo, naunawaan kita. May faham ka. Okay, may fiqh ka. Okay? May fiqh. Linaw? Fiqh, mga kapatid. So ito ay pangunawa. Kaya sinasabi ng mga Arabo na utiya fulanun fiqhan fi din. Ibig sabihin, si fulano ay binigyan ng fiqh sa din. Okay? Ang ibig sabihin ay pangunawa sa relihiyon. Okay? Walang duda, isa sa mga halimbawa nito, yung dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ang dua na ito ni Propeta sallam, special na dua ni Propeta sallam kay Ibn Abbas. Ninaw, dua mga kapatid. Alam natin kapag nagdua ang Propeta sallam, agad granted yung kanyang panalangin. Okay? Granted yan, ibig sabihin talagang tinatanggap, walang palya, hindi maibabasura. Mga kapatid, gero mardud. Yan ang dua ng mga propeta at mensahero. Anong dua ni Propeta sallam kay Ibn Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Okay? Allahumma faqih okay fid din. Okay? Natin iliteral na transliteral natin. Allah, para at least pwede mo nang gamitin sa dua ito mga kapatid. Allahumma faqihhu fid din. Anong ibig sabihin nito? Allahumma faqihhu fid din. O Allah, bigyan mo ng pangunawa or ipaunawa mo sa kanya. Sino nagdua? Ang Propeta. Kaninong dua? Kay Ibn Abbas, mga kapatid. Mayroong brother tayo na nagano ng seminar. Okay? Ustaz, si Ibn Abbas ba ay khalifa? Hindi niya kilala si Ibn Abbas. Okay. Sinisigurado naman na niya, pambihira naman kayo. Linaw? Okay? So Ibn Abbas, isa sa mga greatest sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagdating sa tinatawag na tafsir, is number 1 siya. O mula sa mga sahaba. Kaya pag nagbabasa kayo ng tafsir, laging mayroon always
o pinakamaraming tinatawag na kanyang pagpapakahulugan o kay pangunawa sa aya ay Ibn Abbas. Kasi ang karugtong na duan niya kasi, wa'allimhu ta'wila. At ituro mo sa kanya ang ta'wil, which is yung interpretation ng Quran. Kaya nga, Bahrul Ummah. Tinagurian siyang Bahrul Ummah. Ang ibig sabihin ay, ang kanyang kaalaman sa tafsir o sa Quran ay parang karagatan. Ganun kalalim mga kapatid, no? Sana all. Ano? So Allah, ipaunawa mo sa kanya ang din, ang relihiyon. Yun ang dua mga kapatid, no? Ni Prophet sallam kay Ibn Abbas. Kaya nga the word fiqh, faqiho, dyan nagmula mga kapatid. Yan ang isa sa mga halimbawa ng tinatawag na faham. Okay? So, ulitin natin, anong ibig sabihin ng fiqh? Pangunawa or pag-unawa. Linaw? Yan ang kahulugan niya ayon sa literal na kahulugan. Malinaw ha? Pag literal kasi na kahulugan, malawak yan. Saklaw ang lahat ng bagay na may kaugnayan dito sa pangunawa. Pangunawa, halimbawa, pangunawa sa pag-aasawa, pangunawa sa tinatawag na business, pangunawa sa pagluluto, lahat na. Pangunawa sa medicine, pangunawa sa trabaho, di ba? Lahat-lahat saklaw ng kahulugan ng faham or fiqh. Subalit, ipapaano natin, kumbaga ay lalong kikiputin natin. Okay? At yun yung sabihin natin pangalawang kahulugan, yung sabihin natin istilahan. Okay? Istilahan. Istilahan o syara'an, pwede yun? Okay? Okay, syara'an. Sa Arabic pa? Istilahan o syara'an. Ang ibig sabihin, kahulugan ayon sa technical. Technical meaning, mga kapatid. Or ayon sa batas. Kasi ito, ayon sa wika, dadako tayo ngayon sa kahulugan nito ayon sa batas. Kung legally speaking ba, ayon sa legal na usapan. Ayon sa law. Okay? So, ulitin natin ha. Sa tuwing nagbibigay tayo ng kahulugan, dalawang pagpapakahulugan. Literal and technical. Lugatan, istilahan o syara'an. Bisa, literal ayon sa wika at ayon sa batas, ayon sa tinatawag na syariah, ayon sa technical, ayon sa legal na usapin. Now, dito sa pagligal ng pinag-usapan natin, medyo makipot na yung kahulugan. Okay? Parang imbudo ba? Sa umpisa, malaki, pababa ay kumikipot. Nalinaw? Sana all kumikipot. Nalinaw? Okay. Kasi baka makaligtaan. Yes. Iba yun ang dua ng masus na makaligtaan. Kay Ibn Abbas. Pwede bang mabago na mag-dua ako at mababago yung jumla? Yes, pwede. Allah faqihni. O pag halimbawa, gagamitin mo siyang dua, yung pwedeng gamitin na ito, Allah faqih. Sinong tinutukoy dito? Wallahi, paunaw mo sino sa kanya. Sa halip na para sa'yo, sa kanya. So, baguhin mo yung sabihin natin yung sentence, yung parirala. Okay? Allah faqihni. Sa halip na faqihu, faqihni. Okay? Ano yan? Magiging ano yan? Faqih. Para sa atin. Yan na nga, faqihni. Para sa lahat. Faqih na. Okay? Pag mo sa hospital, faqih. Hospital. Ay, hospital faqih. Okay, malinaw? Faqih ni. Pag para sa'yo. Pag para sa atin, faqih na. So, babaguhin mo lang yung damir. Ang ibig sabihin ng damir, yung panghalip. No? Yung, which is yung connected pronoun. So, dapat alam mo yung connected pronoun. Hindi pa matakal kaga, faqiha. Babae ang tinutukoy mo doon. O sino siya? First wife, second wife, o third wife, fourth wife? Okay? So, mga kapatid. So, pwede yun. So, yun ang baguhin mo yung damir. Okay, jazakallahu khair. Now, sa tinatawag na technical, so technical tayo mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito yung huwal ilmu bil ahkam syar'iyyati, al-far'iyyati al-amaliyyati al-mustamada, o mustamadda fi min al-adillati al-tafsiliyya. So, ayan natin ha. I-Arabic muna natin din sa kanan itang literal. Okay? Pwede ba? Okay na ba ito? Kasi mahirap magganyan. Mahirap magkuba.
Okay na ba? O, picture niya. Ayan, o. Mga ano. Mga generation, ano. Mga photographer. Ah. Mga jeans, ano? Gen Z. Okay. So, okay na? Kahiyan naman. Oh. Attendance niyo. Kung malaki mo, absent kami ha. Oh, talaga. Pag hindi ka nag-absent ka talaga. Oy, cellphone ka sila tayo. Okay. Sa sino ang gusto mag anong Arabic? Wala ilmo. Wala ilmo bil ahkami الشرعية الشرعية ano yun? الشرعية الفرعية okay? العملية العملية okay? المستمدة بالأدلة التفصيلية ما من الأدلة التفصيلية التفصيلية okay sa mga marunong magbasa dyan wal ilmu bil ahkami ash-shar'iyyati al-far'iyyati al-amaliyati al-mustamadda to minal adillati at-tafsiliyah. Ha? Okay. Isa-isayin natin walang duda para mailigit yung maintindihan. You know? Unang-una, wal ilm. Ito ay knowledge. Now, sa kahulugan kasi sa technical, alam mo yun, paluwag ng pasikip ng pasikip. Yan yung technical. Okay? Unang-una, pagdating sa fiqh, ang pinag-usapan natin ito kaalaman. Hindi joke. Malinaw? Hindi ito biro. Kaalaman ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaalaman, knowledge. Na pag sinabing, kung dito lamang tayo, saklaw ang lahat ng knowledge. Akida, ano pa? Medicine, ano pa? Pagda-driving, cooking, lahat ng kaalaman. You know? All around. Pero habang papalapit tayo, habang paano tayo, pausad tayo, nagiging specific yung kahulugan. Malino? Nagiging specific. Yan yung pagpapakahulugan sa tinatawag na technical. Kaya nga, dito, pangkalahatan, wal ilm, kaalaman. Pero kapag pinagpatuloy natin bil ahkami syar'iyyah, ang ibig sabihin kaalaman tungkol sa mga batas ng Sharia. Sabihin Sharia law. Sharia law. You know? Sharia law and sabihin natin ay judgment or judgment. So, ibig sabihin dito, naging specific siya. Kaalaman siya, pero labas na rito, o sabihin, ang kaalaman na pumapasok lamang pag pinag-usapan natin ng fiqh, may kanalaman sa pangbabata sa Sharia. Lino? At pag sinabing Sharia, medyo malawak-lawak pa yan. Kasi pag sinabing Sharia, kasama yung akida. Kasama na yung kaalaman pagdating sa inheritance. Kasama na yung kaalaman pagdating sa tinatawag na sa lahat. Basta may kinalaman sa Sharia, kaalaman sa Quran, kaalaman sa tajwid, kaalaman sa ano pa? Which is sa umrah, lahat basta kaalaman sa Sharia. Kaalaman sa tajwid, kaalaman sa Sharia din 'yan, 'di ba? Kaalaman sa buyo, Sharia din 'yan. 'Di ba? Kaalaman sa akida, Sharia din 'yan. Kaalaman pagdating sa sabihin natin no tauhid, Sharia din 'yan. Kaalaman sa hadith, Sharia din 'yan. So ibig sabihin, dito malawak. Pagdating dito medyo may ano pa. Ano, alam mo paano siya? Gawin natin parang ano, imbudo ba nga? Parang ano, paliit. Yan. Di ba?
So kaalaman na may kaugnayan sa pambabatas ng Sharia. Subalit, palalo pa natin patiputin. Okay? Ilabas natin ang lahat, papsukin natin yung sunod. Al-Fara'iyya al-Amaliyya. Ito yung tinatawag na practical practices. Gawain. Practical. Ito yung mga panlabas na gawain. Ibig sabihin, hindi nasaklaw dito yung panloob na gawain. Ano yun? Yun yung akida. Yung akida, wala kaugnayan. Ibig sabihin, hindi na pwede sa usapin ng fiqh. Yung akida, ibang subject yan. Malinaw? Yes, kaalaman siya pagdating sa Sharia law, walang duda. Pero, hindi pagdating dito sa tinatawag na practical practice, hindi na yan kasali. Kasi akida na yan. At yung fiqh may kinalaman sa practical practices ng isang tao, yung sala. Ano ba yung practical na yan na ginagawa ng tao? Pagdating sa tinatawag na sala, wudu, hajj, umrah, zakah, sadaqah, ito yung mga practical na gawain ng tao. Sabihin yung fiqh, umiikot lang doon. Umiikot lang yun. So wag mong isali doon yung usapin ng akida. Kasi hindi yan fiqh. So we're talking, fiqh di ba understanding? Literal naman pinag-usap. Ang pinag-usapan natin dito is Sharia na meaning according sa legal na kahulugan. Malinaw? Okay. Now of course, hindi magiging matibay ito kahit pa may kaalaman ka, may kaugnayan sa Sharia law o practices, branch ng tinatawag na Sharia, which is maraming branch ng Sharia eh. Nandiyan yung tinatawag na akida, nandiyan yung which is yung kung baga gawain na nakikita, lantaran, hindi yan maging matibay kung wala ito. Ano ito mga kapatid? Al-mustamadda min al-adillatil tafsiliyah. Al-mustamadda ang ibig sabihin na kung saan ay hinugot, kinuha mula sa batayan. Okay? Taken from proof and evidence. Ibig sabihin, min al-adillah. Tafsiliyah in detailed. In detailed. Ibig sabihin, kinuha mula sa mga detalyadong patunay. Ano yung detalyadong patunay mga kapatid? Quran, hadith. Dalil. So, ibig sabihin, hindi magiging fiqh, kapag meron kang practical practices, according sa Sharia law, yung judgment sa Quran sa law, kaalaman subalit kung wala ka namang patunay. Kaya nga, kapag pinag-aral natin yung wudu, di ba nag-wudu tayo 3 times? Kasi may dalil. 3 times, di ba? Napaka-specific, napaka-detalyado kapatid sa panampalatayang isa. Kung baka, yung ang tawag dyan sa Tagalog, nakalimutan ko. Basta kayo na. Detalyado, halimbawa, pag nagano tayo, bakit sabi bismillah? Kasi may batayan. Pag sabi tayo ng bismillah, may basis. Every gawain ng isang ibada o practical na ibada, mga kapatid, mayroon tinatawag na basis. Kung bakit 3 kasi may basis. Kung bakit kanan kasi may basis. Kung bakit nauna, mayroon tinatawag na batayan. Nauna yung kamay bago yung pagmumog. Sunod-sunod, may batayan. Detalyado. Diba? Quran sa kasunnam. At pagkatapos ang wudu, may sasabihin, kasi may basis. Detalyado. Kaya nga tafsiliyah in detailed. In detailed. O maging sa pagdarasal, bakit nakaganyan? Kasi may basis. Bakit nakapatong yung kanan? Kasi may basis. Diba? Bakit nagsabi ng Allahu Akbar? Kasi may basis. Sami Allahu Liman? Kasi may basis. So, napaka-detalyado. Talagang mausisa, kumbaga, napaka-detalyado. At yan yung fiqh, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Di ba? Kahit pa yung tinatawag na pagligo natin, kung bakit ano yung mga dapat na unahin, kasi may basis tayo. Di ba? Pagpasok sa siyar, may basis tayo. Ano sasabihin? May basis tayo. Yung pagkain ng kanan, may basis tayo. Ito yung mga practical practices, mga kapatid, Practical ibada. Nagawain pagsamba. At yun ang fiqh. Yun ang pag-aaral mo sa fiqh. Detalyado. Okay? Detalyado. So lahat ng bagay na may dalil. Kaya nga hindi natin mapwede maiwasan kasi sa malalim kayo, sa mga college student naman kayo, maninaw. So lahat meron tinatawag na basis. Every action na ginagawa sa pagsamba, may batayan, mga kapatid.
So pag sa kaalaman na ito mga kapatid, sa pag-aaral na ito, maunawaan mo yung mga bagay. Kaya pala. Ganun pala. Mali siya. Mali pa rin ako. Mali pala ako. Bakit ko ginagawa yun? Diba? So nauunawaan mo yung mga bagay. Hindi pala dapat. Ganun pala dapat. Oo nga. No? Tama nga siya. Mali pala ako. Tama naman ako, mali din siya. So diba? Kasi nga, naunawaan mo sa pag-aaral ng tinatawag na fiqh. Yan ang fiqh mga kapatid, ha? Kaulitin natin, kaalaman na may kaugnayan sa pangahatol ng Sharia at yung pangahatol na ito ay tumutukoy sa practical worship o practical action o practices na gawaing pagsamba na kung saan yung mga practical na ito ay kinakailangan kaakibat nito yung mga batayan sa Quran sa kaso na in detail. Okay? Detalyado. Far'iyya, al-amaliyya. Okay? Malinaw? Okay, yan po yung sabihin natin yung tinatawag na yun, mga kapatid. Ito'y kaalaman sa mga tuntunin ng Sharia na nagmula sa Quran at mga salita na ipinahayag nito. Walang iba kundi ang Propeta Muhammad dahil ang mga kahatulan na ito ay maaari lamang kunin sa kanya. Tandaan po natin yan. At yan ay isa sa mga komento ni Ibn Hazm, rahimahullah. Sabi ni Ibn Hazm, mga kapatid, ang kahulugan daw ng fiqh ay kaalaman sa mga tuntunin ng Sharia na nagmula sa Quran at mga salita ng pinahayagan nito. Sino bang pinahayagan ng Quran? Ang Propeta Muhammad sallam. Malinaw? Dahil ang kahatulan o ang mga kapasyahan na ito ay maaari lamang kunin sa kanya. Okay? Yung kahatulan sa mga bagay-bagay, kailangan nagmula lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nagmula kay Poncio Pilato. Malinaw? Kaya sinabi ni Ibn Jibrin, ang fiqh ay ang pag-unawa sa mga teksto. Ang fiqh ay pang-unawa sa mga teksto, mga talata ng Quran at mga hadith. Okay? At pag-alam kung paano kumuha ng mga kahatulan mula rito. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga marunong magbasa, hindi lahat ng mga nakapag-aral ay maaring makakuha mula sa mga teksto ng Quran sa hadith para gawing pasya, gawing judgment. Alam niyo yung kahulugan. Okay? Kaya nga, hindi lahat ng laysa kullu aliman faqihan. Hindi lahat ng may kaalaman ay faqih. Pag sinabing faqih, yun talaga yung mayroong understanding sa tinatawag na Quran, yung exact understanding sa Quran, sa kasunna, at mayroon siyang kakayahan na gawing batayan yun sa tinatawag na gawa sa mga practical na nangyayari. Ibig sabihin, maaari siyang kumuha, kaya niyang kumuha mula sa mga teksto ng Quran sa hadith, paano maghukom sa isang bagay. Okay? Halimbawa sa balot, usapan ng balot. Since wala namang balot sa panahon ng Sallam, diba? Kayong mga ulama natin ng mga fuqaha, sinasabi nila na ito ay bawal. Bakit? Kasi ito. You know? May silang tinatawag na justification. So, nagtatrabaho ng mga rules, mga kapatid, mga pangahatol, yung mga fuqaha. Hindi lamang basta mga ulama, kasi ulama, may ulama ng akida, may ulama ng hadith. Kaya nga, laysa kullu muhaddithin faqihan. Sabi nga ng mga ulama, hindi lahat ng may scholar ng hadith ay mayroon siyang kaalaman sa fiqh. Walakin kullu faqihan muhaddithin. Sabi nga nila. Subalit, ang isang tunay na faqih ay muhaddith siya. Kasi hindi siya pwede manghatol na hindi naman hadith. Pero hindi lahat ng may alam sa hadith, alam niya paano gamitin yung panghatol na yun. Malinaw? Sabi niya, may scholar siya ng hadith. Yes, scholar siya ng hadith. Pero ang tanong, naintindihan ba niya ng tama yung hadith? Di ba? Paano gamitin yun para sa panghatol? Di ba? So yun. Pero lahat ng mga gumagawa ng panghatol, muhaddith. Ibig sabihin ay may alam sa hadith. Scholar din siya ng hadith at the same time. Kasi hindi ka pwedeng manghatol kung hindi mo alam ang hadith. Di ba? Hindi ka pwedeng gumawa ng panghatol kung hindi mo alam ang Quran, kapatid. Di ba? Nakakaya naman sa'yo. Nagbigay ka ng sarili mong hatol. Nang wala kang basihan. Ay, bawal yan. Paano mo nasabi? Narinig ko lang. Hindi mo pwede yan sabihin natin ano. Okay? Para sa akin lang, bawal yan. Para sa akin, bawal. Ano kaya? Ano ka? Mujtahid. Okay? Nagsunog ka ng kilay para malaman mo yung Quran sa kasunna? Subhanallah. Nakakahiya kay Sheikh bin Jibrin. Nakakahiya kay Sheikh Uthaymin. Kay Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah. No. Yan. Tapos na tayo sa tinatawag na fiqh. Naintindihan? Naunawaan yung kahulugan ng fiqh, mga kapatid. Yung mundo ng kahulugan ng fiqh. Naunawaan? Medyo. Anong hindi mo ba naunawaan dyan? Sige na. Sabihin mo kung anong hindi mo naunawaan. Ano? Tinatanong kita.
Sabi mo medyo. So, gawin natin ano, full. Okay? Ano? Nakatulog pa yung isip. Hindi ko nakatulog pa yung isip. Anong hindi mo naunawaan? Sige, sige na. Ano ba yan, bro? Ha? Sulat na. Sulat daw sa... Ito na nga, oh. Wal ilmu bil ahkami. Kasi nga, alam mo na yung mga sulat ng mga doktor, di ba? Ganon. Kasi nilabas mo sa quiz yan. Ha? Parang kasi nilabas mo sa quiz, hindi ko pa Ulitin ko, ha? Okay, record mo yan. Wal ilmu bil ahkami syar'iyyati al-far'iyyati al-'amaliyyah al-mustamaddah min al-adillati tafsiliyah. Nino? Min al-adillati tafsiliyah. Okay. Now, pagdadako tayo ngayon sa sabihin natin, patapos tayo sa fiqh, al-ibadah. Ano bang ibig sabihin ng al-ibadah? So, pag tinanong kayo ngayon, sa usapin ng akida, saklaw ba ng fiqh? Hindi. Sa pag-aaral ng akida, saklaw ba ng kahulugan ng fiqh? Ha? Okay, justify mo kung bakit paano naging saklaw. May mga part na saklaw siya. O paano siya naging saklaw at paano hindi? Tungkol sa mga, yun, sa kahar, may mga ganyan, sa pagsasala po. We're talking about the akida. Akida, tauhid. Halimbawa, pinaka natin ang tinatawag na kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaisahan ng mga anghel, kaisahan ng tinatawag na revelasyon, kasama sa fiqh, hindi. Kasama. Kaya explain ko lamang. Oh. Pag sa literal meaning, Sa literal meaning, kasama. Pero sa technical meaning, hindi siya kasama. Anong pinaliwan natin kanina? Okay, labas dito yung usapin na akida. Kasi nga yung fiqh may kaugnayan sa kaalaman na pambabatas na tumutukoy doon sa practical na gawaing pagsamba ng tao. Oh. Practical ba? Yung mga nakikitang pagsamba, yun ang practical. Action. Okay? Practical action. So, hindi yan saklaws doon sa fiqh in legally speaking. Ibig sabihin sa kahulugan ng legal. Okay? So, labas dyan ang akida. Malinaw? Okay. So, yun yung mga kapatid, no? So, at least kayo sa mga ganyang katanungan, naintindihan ninyo ngayon. Okay. So, ngayon, halimbawa ngayon, kayo pa i-justify ninyo kasi pwede mang, uy, saklaw. So, i-justify mo yun. So, saklaw siya kapag pinag-usapan natin ang literal. You know? Pero pag pinag-usapan natin ang technical, hindi na siya saklaw. Okay? Hindi na siya tinatawag na saklaw. Okay, sige nga. Okay, kapag sa pag-aasawa. Pag-aasawa. Saklaw ba sa ano ng fiqh o hindi? Sa technical. Okay. Literal and technical. Saklaw parehas. Nino? So pag-aasawa wala kasi practical na ano yun. Practical na gawain talaga yun. Pag-aasawa. Nino? Sa paglalakbay. Traveling. Kasama sa fiqh. Alaman ng fiqh, hindi. Okay, kasama. Mashallah, tabarakallah. Okay. Pag pinag-aaral natin ngayon yung paniniwala sa kapahayagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapahayagan ng o revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasali sa larangan ng fiqh, hindi. Kasama, hindi. O, kasama sa literal, hindi. Kasama sa technical, hindi. Atid, suna. Oo nga, hadith sunnah, pero practical na pinag-usapan natin sa fiqh. alam mo kung meron akong balingbing, siya yun. Okay? Okay nga eh. Balingbing eh, no? So, ibig sabihin, hindi yun, mga kapatid, kasi pagdating sa paniniwala, belief, may kinalaman sa gawaing puso yan. Akidang pinag-usapan dyan. Okay? Paniniwala, yung 6 articles of faith, okay, yan ay may kinalaman sa akida. Gawain ng puso. At labas yan sa usapin ng fiqh. In legally speaking. Ibig sabihin, ayon sa legal na usapin. Malinaw? So, malinaw ba yung mga kapatid? Okay, pangangalakal. Kasama hindi. O, sa ano tayo? Pag mag-focus tayo sa tinatawag na technical, huwag natin sa literal.
Okay? Technical. Kanina, kasama sa technical na kahulugan ng fiqh, hindi? Kasama. Mashallah, tabarakallah. Okay, pag-aaral ng halimbawa ng mga adyan, mga, kumbaga yung mga iba't ibang religion. Okay? Iba't ibang paniniwala. Ano yan? Kasaklaw sa kahulugan ng fiqh, hindi? Hindi, labas na. Labas na yan mga kapatid. Diba? Okay. Paniniwala sa mga agimat. Kasaklaw sa fiqh, hindi? Hindi. Okay, kasi akida. Okay? Anything na may kaugnayan sa akida? Ano? Okay, pag pinag-usapan natin yung kaalaman ng medicine. Saklaw sa fiqh, hindi. Medicine. Saklaw. Hindi yun naunawaan, fiqh. Hindi. Hindi saklaw. Kasi bakit? Ano mga ang kahulugan sa umpisa kanina? Bil ahkam syar'iyyah. May kaugnayan sa panguhusga, kapasyahan ng syariah. Ang medicine hindi kasali sa syariah. Di wag na natin isang constant. Ito mga protein mo na, science and medicine, o sabi ng engineering, kasama sa sharia fiqh, hindi. Hindi. Kasi yung pag sabing fiqh, may ka-focus doon sa sharia. Ay, hindi lang malinaw kayo na, Ustad. Malinaw? May malinaw na. Okay. Kaalaman sa agrikultura, saklaw sa fiqh, hindi. Hindi. Kasi labas yun sa tinatawag na sharia. Ganun always that, no? Kaalaman sa sharia, panghuhusga sa sharia, na kung saan ay na may tumutukoy sa practical action na gawain pagsamba. Okay? Malinaw mga kapatid? Okay. So, yun. Medyo pa rin, hindi pa rin buo. La hawla wala quwwata illa billah. Let's talk about al-ibadah. 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 Okay, al-ibadats. Al-ibadats, mga kapatid, no? Yan ay plural form. At kapag ginawa natin singular, ay magiging al-ibadah. Okay, pasukan natin ng konti ng linguistic, mga kapatid. Sabihin natin ng grammar. Yung ta dyan, tao maftuha, it means ito ay tumutukoy sa pang-plural, pang-babae. Kapag ang isang noun, sa dulo ay mayroong ta, maftuha, open ta, or disconnected ta, ito ay tumutukoy sa plural form na pambabae. Kasi ang tao marbuta, yung closed or connected ta, tumutukoy sa pambabae pero singular. Ninaw? Okay, yes. Nung di ba, al-ibadah, di ba, tapos dapat sa ulahan niya may alif, di ba? O hindi na kailangan magtutunan. Ito yung alif niya, no? Ibadat. Kung walang alif, Wala yan. Walang word na ganon. Na ganyan. Wala. kaya ngayon, dahil makadikit yan, di ba? Pag yes, may anong alif sa dulo yan. Al-ibadats, di ba? Muslimat, mu'minat, di ba? Muhsinat, di ba? Jamilat, di ba? Diyan ng babae. Okay, al-ibadats. Now, of course, literal at saka technical muna tayo mga kapatid. Now, anong ibig sabihin ng al-ibada? In literal meaning, lughatan. Okay? Ibig sabihin literal meaning. Anong tinatawag na ibig sabihin ng ibada? Literal mga kapatid, ito ay isang pagpapasakop at pagpapakumbaba. Pagpapasakop at pagpapakumbaba na may layunin ng pagluwalhati. Okay? Malahalagan mga kapatid, no? Pagpapasakop, pagpapakumbaba, na may layuning pagluluwalhati. Na may layunin pagluluwalhati o sabihin natin pagdakila. Kaya naman, hindi pwedeng gawin ito maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pinahihintulutan maliban sa Allah. Kasi bakit? Mayroong layuning tinatawag na pagluluwalhati siya sa pagdadakila. Kaya hindi mo pwedeng gawin yan kahit pa sa literal na kahulugan, no?
Hindi mo pwedeng gawin yan, mga kapatid, yung tinatawag na ibada. Basically, yung meaning is pagsamba. Yun ang, kumbaga, yun ang direct to the point. Nakahulugan ng literal ng ibada. Okay? Sabihin, kasi pag sabi pagsamba, pinapasakop mo yung sarili mo. At nagpapakumbaba ka. Sa alin? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pag ginawa mo yun, dinadakiluan mo ang Allah at niluluwalhati mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo pwede sabihin natin yan, gawin yun bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, nandyan yung, halimbawa, yung issue na sabihin natin, no? Yung sinasabi lang, paghalik ng Quran. Diba? Makikita natin sa, kasi sa Masjid al-Haram, o kasi sa mga ibang mga masjid, pag mga ganun-ganun sila. Diba? Kaya dito, nagkaroon ng iba't ibang opinion sa mga scholar. Diba? Kaya kung, halimbawa, yung paghalik na yung ista'ziman, pagdadakila, kumbaga sa tinatawag na Quran, walang duda, hindi mo pwedeng dakilain, mga kapatid, maliban lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Hindi yan sabihin natin ng mushaf. Of course, salita ng Allah yan. Ito, we're not talking about the mushaf. Yung pag sinabi mushaf, ito binubuo ng cover, binubuo ng papel, at binubuo ng ink. Okay? Iba yung salita mismo. Malinaw? No. Pag pinag-usapan natin pagdakila sa tinatawag na Quran, which is ibada o pagsamba, kinakailangan ng dalil. Kasi hindi mo po niya-sambay ng Allah na walang dalil. Malinaw? Kaya na masabi ng ilan sa mga scholar na yung paghalik ng Quran bilang pagdakila nito, wala namang dalil, hindi pwedeng gawin. Mahulog sa bid'ah. Malinaw? So yung mga kapatid. Kaya nga't mayroong pagluluwalhati at pagdakila. Pagsamba. Na walang pwede, na hindi mo pwedeng gawin yun maliban lamang sa Allah. Of course, may kasamang batayan, siyempre. Yan ang literal. Kaya nga't ang ibada ay ginagamit din sa kahulugan ng pagsunod. Pa! Ako din sa ibang mga scholar, ito ay apa. Apa ito. Pag sinabing apa ay tinatawag na pagsunod. At okay, apa. I would like to acknowledge pala kasi 6 months mo kay Ustaz Mumit, mashallah tabarakallah. Long time mashallah. Long time no see po. Okay, at sabihin pagsunod. Pagsunod mga kapatid. At sinabi ni Al-Raghib Al-Isfahani, sabi niya na ang ubudiyya ay tumutukoy sa pagpapakita ng kababaang loob at pagpapasakop, ngunit ang ibada ay higit pa kaysa roon. Okay? Kasi pwede kang halimbawa, ang isang kawal ay pwede siya magpakaalipin doon sa kanyang hari. Right? Which is pagpakaalipin na yon, ang tawag niya sa ubudiyya. Halimbawa, mayroon kang king. Diba? Tapos ikaw yung tagapagsilbi. Magpakaalipin ka sa hari sa iyong hamo. Pero ang pinag-usapan natin ang ibada ay mas ablag. Kasi bakit? Ito ay may kaakibat na pagluwalhati at pagdakila. Pwede ka magpakaalipin sa amo mo, pero hindi ka pwedeng gawing pagsamba, ibada. Hindi pwede siya sambahin. Okay? Magpakaalipin ka. Ikaw ay alipin. Pwede ka magpakaalipin sa pag-ibig. Marami yan mga kapatid, no? Alipin siya ng pag-ibig niya. Okay? Kaya dahil dito, ayan na naman, pagtitig. Pagtitiis. Titiisin mo na lang kahit anong sabihin sa'yo. Hindi ba, mamatiisin ka? Sama yung sa pulis. Mashallah, grabing pagmamahal yan. Okay? Sa buhay ng dalawa. Kasi bakit? So, ang ibada mas higit pa roon kaysa ubudiyya. Dahil ang ibada, mga kapatid, ay ang layunin ay ang pagpapakumbaba na may pagdadalamha, pagpapagluwalhati at pagdakila. So, yun ang literal na kahulugan ng ibada. Okay, technical mga kapatid. Ito yung mas technical sa tayo. Napicture na ba? Pagka ma-technical tayo, malinaw? Okay. Mashallah, ito yung mga modern, no? Mga modern students, mashallah. Okay na? Okay, dadako tayo ngayon sa sabihin natin. Tinatawag na. Ako na. Mahirapan ka pa eh. Dadako tayo ngayon sa technical or istilahan o syara'an. No? Istilahan, syara'an. Alam natin yan na kung saan ay legal na usapin, mga kapatid.
Or sabihin natin ay technical na usapin. Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba ang kahulugan nun? Ismun jami'. Gagandahan ko na yung sulat. Kahiya naman. Jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yarda min al-qawl wal fi'l min al-qawli wal fi'l zahiran wa batina. Wa batina. Okay. Isa-isahin natin. Ito yung translator niya, no? Ismun jami'. Akahiya naman sa inyo. 5. Nasaan pa kayo? May Arabic na, may transliteration pa, mayroon pang kahulugan. Yuhib. Oh, yuhib. 5 yuhibbuhullahu wa yarda min al-qawli wal fi'l. Min al-qawli. O, di ba? Pagdating sa tinatawag na exam, patamarin pang mag-exam. Ang magpapalit pa. Di ba? Manghihi pa talaga ng ano? Zahiran. Masyado na kayong abusado, ha? Zahiran wa batina. Ayan mga kapatid, ha? Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-qawli wal fi'l zahiran wa batina. Sino ang ibig sabihin nun? Isa-isahin nating paliwanag mga kapatid. Okay, dadako tayo sa ismun jami'. Ismun jami' ang ibig sabihin ay general term, pangkalahatang termino. Pangkalahatang termino, ibig sabihin lahat ng klase ng termino, pangkalahatan. General term siya. Okay? Pangkalahatang termino, pangkalahatang pangalan, katawagan. 5 yuhibbuhullahu wa yarda. Okay? Na kung saan tumutukoy sa kung ano man ang minamahal ng Allah at kinalulugdan. No? Tumutukoy sa anumang minamahal ng Allah at kinalulugdan. Ano yon? Minal qawli wal fi'il, mula sa qawl, salita, at sa gawa. So, ibig sabihin, labas dito yung mga gawain at salita na hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga sabi natin, walang kwenta, girgir dito, girgir doon. No? Okay, walang pakundangang girgiran na kung saan ay mga mafifaida, bagkos kinapuputan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, okay, ano na yung saklaw dito? Magbigay ng halimbawa. Alhamdulillah. Hindi saklaw, yung hindi saklaw. Yung alhamdulillah, kinalulugdan at saan, walang duda, kinalulugdan niya at saka kinaiibigan niya at saka minamahal niya yun, walang duda. Yung hindi saklaw, halimbawa, hindi saklaw dito, yung mga hindi kinalulugdan ng Allah na gawain. Ano yun? Halimbawa sa salita, kaya nga, minazahiran mabatina, ito yung zahiran, lantaran man o hayagan. Zahiran, hayagan, batinan, lanta. Hindi, hayagan, lantaran, parehas lang. Niluloko nyo ako eh. Sabihin, hayagan o patago, pasikreto. Ha? Sugal? Nagtatago kapag nagsugal ka? Patago, ibig sabihin, mga kapatid, na pasikretong gawin na walang nakakaalam kundi ikaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Okay, paliwanag natin yan. Malinaw? Okay, ulitin natin ha. Ito'y pangkalahatang termino mga kapatid na tumutukoy sa mga gawain na minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at kinaiibigan niya at kinalulugdan niya mula sa pananalita at mula mismo sa physical na gawain.
Ito man ay lantaran at saka ito man ay, sabi natin, nakakubli. Kuya, okay, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa is, La ilaha illallah. Kinalugdan hindi? Kinalugdan. Kabilang sa kaul o fi'il? Pag sabing kaul, ang kaul ay salita. Okay? Yan yung mga kapatid. Kaul o sabi na fi'il. Malinaw? Ito yung tinatawag na sabihin natin salita, gawa. Malinaw? Okay, ang la ilaha illallah, sabi lang, kaul or fi'il? Kaul fi'il. Kaul, kasi salita. Malinaw? Pag sabi ng Allahu Akbar, kaul o fi'il? Kaul. Sala, kaul o fi'il? Zaka, kaul o fi'il? Sadaka, kaul o fi'il? Malinaw. Okay, ano pa? Fasting, kaul o fi'il? Hajj. Masya tabarakallah. Okay? Niya, ikhlas, kaul o fi'il? Ikhlas, kaul? Ikhlas. Ikhlas, kaul o fi'il? Paano mag-salita? Yung ikhlas? Fi'il siya. Tandaan natin ang fi'il ay maging yung puso ay may gawain. Nino? Pero ang tanong, zahiran o batina? Zahiran, pag sinabing zahiran is lantaran, payagan. Zahiran. Batina, ibig sabihin ay okay, kubli. Zahiran o batina? Ikhlas. Zahiran o batina? Batina. Okay? Sabihin kasi yung ikhlas, puso, gawain. Tandaan natin, lahat ng gawain ng puso, batin. Okay? Walang nakakalam kundi ang Allah. Ang tanong dito, sa tinatawag na ibada, riya. Sakop ba ng ibada? Riya. Alam mo yung riya? Pakitang tao. Pakunwari. Ano, ibada hindi? Ibada hindi? Walang duda, hindi siya ibada kasi nga, ito, huwag niyo kalimutan yung factors na ito. Kinalulugdan ng Allah at minamahal ng Allah. Ang riba. Ano mo yung riba? Riba, ibig sabihin na, riba is paninirang puri. Riba. Ibada hindi? Hindi. Okay. Pandaraya. Ibada hindi? Okay. Pangkukulam. Oh yes. Shirk. Okay. Ibada hindi? Ha? Hindi. Okay. Linaw? Ano? Pagmamahal. Good. Magandang tanong niya. Pagmamahal. Ibada hindi? Depende sa pagmamahal. Ito yung mga kiss-to-kiss base, mga kapatid. Kasi may pagmamahal na maling pagmamahal. Di ba? At mayroong pagmamahal na kung saan ay alinsunod sa Sharia. Okay. Halimbawa, nagmamahalan ng isang dalawang tao for the sake of Allah. Yun yung pagmamahal na, which is ibada. Okay? Pagmamahal, halimbawa, sabi natin ng hayop, minamahal mo yung hayop, halos pakasalan mo, wala na yun. Hindi na iba. Tapos na yun, mga kapatid. You know? Bawal na pagmamahal yun, mga kapatid. Masyaallah tabarakallah. Okay, ano pa? Sabihin natin, okay, sadaka. Ibada hindi? Ibada, masyaallah tabarakallah. Pagkain, ibada hindi? Ibada kung alinsunod siya sa tinatawag na sabihin natin kung kinalulugdan. Kasi hindi lahat ng pagkain ay kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano siya kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag ito ay para sa Kanya. Okay? Pag ito ay naayon sa sunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? Kaya nga sa Islam, actually yung mga usual na ginagawa natin, nagawain bilang tao, pwedeng ma-divert yun sa ibada. Pwedeng ma-divert yung mga kapal sa panampalatayang Islam. Okay? Ibig sabihin, yung pagkain na yan, although kumakain ka, maring gantimpalahan ka o hindi gantimpalahan. Magkakaroon ka lamang ng gantimpala kapag ginawa mo siyang ibada. Alam mo, mayroong phrase si Sheikh Uthaymin na hindi ko makalimutan. Sabi ni Sheikh Uthaymin, al-ibadatu inda ahli al-ghafla fahuwa ada. Wal-adatu inda ahli al-yaqza fahiya al-ibadah.
Alamin bang napakagandang term. Gusto kong yan dito mga kapatid para magkaroon tayo ng awareness. Sa Ano ba yan? dalawang kakaiba naman, po pati yung bayata. Yuhibbu, good. Yuhibbu ibig sabihin, minamahal ng Allah. Wala, kinalulugdan niya. O, kanyang kinalulugdan. Okay? So halos mutaradif ka nga. No? Ibig sabihin ay similar, yung tinatawag na kahulugan nito mga kapatid. Dahil lahat ng minamahal ng Allah, kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kinalulugdan ng Allah, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating na siya. Kanya ba yan? Yung wayang pinali. Ah? Wayang pinali. Yung nikah. Bro, Ibadah hindi. Pag-asawa. Okay, pagsiping sa asawa. Ibadah kung naayon sa sunnah. Asawa, ibadah. Ha? Ano na? Ano sabi niya? Ha? Pagtalak. Pagtalak, good. Basta. Magandang tanong ha? Talak. Ibadah o hindi mga kapatid? Okay? Ang talak, kung ito'y naayon sa Sharia, ibadah. Pinanduda. At talakong marratan, sabi ng Allah, di ba? Okay, ibig sabihin, which is nakayon sa Allah. Yung abgadul halal inda Allah, fahuwa talak. Ang pinaka kapuot-puot na halal sa paningin ng Allah, walang iba kundi ang talak. Okay? So kapag ito'y ginawa for the sake of Allah, walang ibang solusyon, kundi talak, pati si ibadah. Any gawain, which is according sa Sharia, yes, mga kapatid, sakmo ng fiqh, walang doon yung talak. Okay. Sabi ni meron tayong yaqdha. Yaqdha. At saka tinatawag na ghafla. Ilipin na ba? Sobra na. Ay, una subhanallah. Okay. Tapusin na natin ito. Ghafla. So, tafsir na tayo. Okay. Yaqdha, ghafla. Ibig sabihin ng yaqdha, gising. Tulog. Alam mo yon? Tapos mayroong dalawang term na kung saan ay ibig sabihin ay tinatawag na ibadah din ada. Okay, ada at saka ibadah. Okay? Ibadah, dalawa yan. Ibadah pagsamba, ada, casual na, yun normal na ginagawa natin. Yaqdha gising, tapos yung ghafla tulog. Ang sabi ni Sheikh Uthaymin, yung ibadah ng taong tulog. Ang tinutukoy sa tulog dito, yung mga tao na pabaya sa kanyang relihiyon. Okay? Ang isang tao hindi nag-aral, pabaya sa kanyang relihiyon, hindi nag-aral. Ang ibadah sa kanya, ada. Ada. Parang magsasala ko dahil oras ng sala, tapos yun lang. Kasi nakasanayan ko na magsala. O di ba? Pag dumating yung Ramadan, magfa-fasting ako kasi dumating yung Ramadan, nakakahiya naman sa iba, magfa-fasting din ako. So yung ibadah sa kanya ada, parang normal lang na ginawa. Casual lang na gawain. Ibig sabihin, walang gantimpala. Pero sa isang yaqdha, sa isang gising, pag sinabing gising, yun yung mga active sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, nag-aral, nagsaliksik. Yung kanyang tinatawag na ada, nagiging pagsamba. Okay, nagiging tinatawag na pagsamba. Okay, halimbawa, pag ikaw ay batid mo, aware ka sa ginagawa mo, yung pagkain mo, ada yan, pero nagiging pagsamba. Yung pagkain mo, pagdumi mo, usually ginagawa natin na ada yon, pero pwede mo siyang tinatawag na gawing ibadah. Kung ito'y naayon sa Sharia. Kaya alamin mo yung bawat kilos mo, ano ba ang sunna dito para maging ibadah. You know? So yun mga kapatid, so ano ka? Gising ka, tulog. Siyempre, doon tayo sa gising. Okay? Doon tayo sa tinatawag na gising. So, yan po ay introduction lamang ng fiqh al-ibadah. Pero kinain yung isang oras at mahigit, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, dadako tayo ngayon sa tafsir. Alhamdulillah. Okay na? Iris na to?